Bago po tayo pupunta doon po sa nakakatakot at nakakapangilabot na lihim na pwedeng mangyari dito sa ating bansa, mamaya-maya lang po yan, i-discuss ko sa inyo dahil gusto ko lamang pong ipaabot muna ang aking pakikiramay dito sa mga nasawi diyan sa Cebu, lalo na dahil diyan sa bagyong Tino na yan. Ganon din po doon sa mga nandiyan sa Negros Occidental na mga apektado rin po na kung saan po ay nasa bubong na po sila. At yan nga po at ayon po dito sa isang subscriber ko dyan sa Cebu ay sabi po niya sa akin na actually sir, maraming namatay. Actually yung mga tumatawid daw ng ilog na wash out daw po lahat yon. Pero hindi pa po nila nadidiscover, hindi pa po naibabalita. Pero yun daw po ang totoo. So kaya nga po ang bago tayo pupunta dito sa nakakapangilabot na ibabalita ko sa inyo ay uulitin ko lang po na nakikiramay po ako sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa Cebu na nasawi dahil lang po dyan sa isang bagyo na yan. Yun na po yung paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na dapat talaga itong mga official ng gobyerno at itong mga politikong mga kawatanto talagang dapat talaga pinagpapatay na ito. Tingnan nyo ang nangyayari ngayon dahil sa mga flood control na yan na wala naman kundi kinulimbat lang nila ang pera na wala naman silang project yan talaga. Yan ngayon ang nangyayari. Kaya parami ng parami yung mga namamatay nating mga kababayan dahil dito sa mga animal na mga congressman, senador at mga diputang mga opisyal ng gobyernong ito. Grabe, kukan lang po nila sa Lindol, hindi pa sila nakaka-recover dyan sa Lindol dyan sa Cebu. Ngayon, binagyo na naman. At napakaraming namatay daw ayon dito sa ating aking subscriber na nagbigay sa akin ng impormasyon. So kaya nanggigigil na naman ako. Dahil talagang paulit-ulit lang po sinasabi ko rito, wala na pong pagbabago, wala na pong pwedeng gawin pang solusyon dito sa mga nangyayaring mga kababalaghan dito sa atin, kundi patayin lahat itong mga politikong mga magnanakaw na ito. Yan, wala na pong iba. Malulubog kayo. Hindi na po ako kasama diyan. Malulubog kayo sa dilubyo hanggat hindi natin pinapatay itong mga politikong ito. Maniwala kayo sa akin. Kaya po hindi ako kasali diyan. Sinabi ko wala po ako kahit anong gira o bagyo dito ay ang dumaan din sa akin, hindi po ako apektado. Kayo po. Kaya dapat talaga kumilos na. Ngayon, ito pong i-discuss ko mamaya, related po dyan sa mga mamamatay na mga tao. Mas marami po ang mamamatay dito sa lihim nilang may nililihim sila sa inyo. Itong administration ito. Sabi ko nga po, ulitin ko lang po. Sumalangit nawa yung ating mga kababayan na nasawi dahil po dyan sa kalamidad na yan. At ngayon nga po ay mapunta na po tayo dito sa sinasabi ko pong nakakapangilabot at nakakatakot para sa inyo. Itong ating ibabalita, ibubulgar po natin dito yung talagang totoong lihim nitong inililihim nila na talagang hahapay ang mga Pilipino dahil dito sa kabangagan nitong inyong presidenteng ito. Ngayon, pangsamantala po ay ipapanood ko lang po muna sa inyo itong balita sa Channel 7 bago ko po bibigyan ng reaksyon niyan at analysisyon. At ganun na rin po yung nagbigay din po sa akin ng impormasyon. Kung inyo pong natatandaan, nandyan po yan sa vlog ko na napakarami ko pong scholar. Okay? Maging pulis at mga sundalo na yan, marami po ako na pag-graduate at mga scholar ko po yan. Bagamat, yang nandiyan sa Philippine Military Academy, wala naman tayong gastos dyan, kundi allowance po
nung mga pamilya nila. Dahil marami po dyan ang napakahirap nating mga kababayan. Kaya yan lang po, sinuportahan ko all the way yan. Kaya marami po tayong napatapos na mga pulis at mga sundalo. Ayan. So, ito po muna. Bago tayo magdadaldal dito, ay iparinig ko po muna. Kasi baka mawala ito. Bago tayo magbigay ng reaksyon. Sakaling may umatake sa Pilipinas, gusto ng Pangulo na kayanin ng AFP na solong dumepensa ng hanggang 1 buwan bago magpatulong sa mga kalyado. Kabilang yan sa pinagsanayan sa military exercise ng Sandatahang Lakas. Nakatutok si Chino Gaston. Sakaling sumiklab ang gulo at atakihin ang Pilipinas ng mga dayuhan, maaaring lilipas muna ang panahon bago makarating ang mga kaalyado ng bansa para sumaklolo. Kaya ang direktiba ng Pangulo sa Armed Forces of the Philippines, kapag nangyari yun, maghanda para makapagdepensa muna mag-isa ang AFP ng hanggang 1 buwan. Ang utos ng ating Pangulo, si President Ferdinand Marcos Jr., is that we should be able to fight and preserve our forces for at least 20 days hanggang 30 days. We are expecting that pag nagkagulo, syempre tayo muna ang makikipaggera. And then, but we are expecting also reinforcements or help from our ally. And this is under the Mutual Defense Treaty. Ang posibilidad ng isang pag-atake, pangunahing pinaghahandaan sa taunang AFP Joint Military Exercise Dagit pa, kung saan nagsasanib puwersa ang buong AFP, PNP, Coast Guard at Uniformed Services sa pagdepensa ng bansa. Sa ilalim ng AFP Modernization Program, napatibay na rin ang kakayahan ng AFP sa pagbili ng mga FA-50 fighter jets, mga frigates mula South Korea, air defense system mula Japan at mga missile systems mula India. May iba pang paparating na military assets. Pero ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner, hindi pa ito sapat. Kaya natin i-depensa ng ating bansa, pero ang sinasabi ko po, kulang pa. Kulang pa. Because if we consider the entire archipelago, ay hindi kaya nung current na kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. Isa sa solusyon ang pagpasok sa mga defense agreement sa iba pang mga bansa. Kaya nagsasagawa na ng mga joint military exercise ang Pilipinas sa US, Canada, Australia, New Zealand at Japan. At kaysa ng Pilipinas, inihayag ng Amerika, Japan at Australia ang kanilang pagsuporta sa pagbuo ng isang Indo-Pacific Chief of Defense Cooperation Council na kabibilangan ng 4 na bansa. Sa kanilang pulong nitong nakaraang ASEAN Defense Ministers Summit, muling iginiit ng mga defense ministers ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia ang kanilang pagkabahala sa destabilisasyon ng China sa South China Sea. Ayan po. Hinihintay na rin ng mga defense leaders ang Balikatan 2026 kung saan Mahaba pa po yan. ang 4 na bansa. Mahaba pa po yan. So, ginamit po yung salitang kung sakali may umatake. Kung sakali. Kung sakali na yan ang ginamit para hindi maalarma ang tao. Pero, yung sinasabi ko po, nakuha nating impormasyon, talagang may napipintong gira. At itong kuha na ito, maliban doon sa mga napipintong gira, ay ginatungan pa itong nangyari dyan na pagsumbong-sumbong ni Bangag diyan sa ASEAN Summit na yan. Hindi ba't nagsumbong-sumbong siya at inatake niya si Xi Jinping hanggang doon sa APEC? Ngayon, ang totoo, pinagtatawanan siya ng buong bansa kasama nitong Amerika. Mayroon pang mga salitang wala daw talagang matino kapag ka ikaw ay bangag. Tinagalog ko na lang po yan. Salita po yan ng presidente ng Amerika. So, ibig sabihin, sino pang pinapatamaan nila? Dahil doon sa pagsumbong-sumbong nito, na akala niya, kakampihan siya ng Amerika, at yung mga ibang bansa, lalo na Brunei, mga kwa na yan, kabaliktaran.
nandoon tuloy yung simpatya nitong mga ka-meeting nila doon, ka-epic meeting nila or ASEAN meeting nila kay Xi Jinping. Xi Jinping napunta ang simpatya. Hindi man lang nakakuha ng kahit na isang simpatya ito si Bangag. Pinagtatawanan. Iyan na ngayon. At dahil dyan, ayon dito sa aking nakakuhang impormasyon, dyan sasamantalahin ng China ang babakbakan itong Pilipinas. Bakit nga? Bakit nga sasabihin nilang kung sakali at nag-ready kung sakali, makipaglaban daw muna ng 1 buwan ang Pilipinas bago yung rescue kung halimbawa kung sino man. Wala nga pong kakampi na. Wala na pong kakampi. Kaya yan ang sinabi dahil nga po ramdam na nila na kapag ka may girang ganyan, walang kakampi rito sa Pilipinas, suluhin natin dito. Iyan ang sinasabi ko. At ito, sisiguraduhin ko sa inyo, dahil dito sa mga aksyon nitong bangag na ito, hahapay lahat ang mga Pilipino. Tandaan ninyo itong sinasabi ko. Ito, ayaw ko na po magsabi kung ano pa. Kayo na po mag-isip. Karami kong pinaaral ng mga pulis, karami kong pinaaral ng mga sundalo na graduated na at kung saan-saan na-assign. Kayo na po mag-isip dyan kung saan ko kinukuha itong mga information na ito. Imagine mo, ipapahamak niya ang mga sundalo. Dahil lang sa kabangagan niya. Kaya gano'n na sinabi na matatagalan pa bago yung rescue. Kaya kailangan makipaglaban muna ng 1 buwan muna itong ating mga military. Wala nga panlaban Matagal ko na dinidiscuss ito. Naglalakihang mga missile ang mayroon ang China. Samantalang tayo, ang gamit natin, tirador. Buisit talaga. Sige. Sige lang. Bahala na kayo. Kung hindi pa kayo mag-isip. At ito, mga naman, may poporma-porma daw na 15 daw na isang religious leader daw na malaking religious leader daw ito na magrarally. Kung magrarally lang din naman kayo at para magpakita lang kayo kunwari ng inyong dami, na kagaya nung nangyari dati, pagkatapos nyong mapadalhan ng isang malitang pira, tumahimik na kayo ngayon, gusto na naman padalhan kayo ni Butod ng isang malita na namang pira. Kaya ganyan na naman kayo. Totohanin ninyo, hindi yung mga kung ano-ano lang kayo dyan. Wala na akong katiwa-tiwala sa inyo. Ngayon, kung gusto nyo gawin na talaga, di wala nang uwian. Susuporta na kami. Hindi na po biro ito. Mismong tao kong pinag-aral ang nagsabi sa akin ito. Bakit ko sinasabi ito? Alam ko, marami ang mamamatay. Maniwala kayo sa akin. Lalo na kayong mga AFP. Mawawas out kayong lahat. Tandaan ninyo ito sinasabi ko. Kaya yun ang sinasabi, yan ang nililihim nila. Alam nila. Lalo na itong DND, alam nila itong mga kasundaluhan, alam na nila na mayroon talagang aatake sa atin. Kaya yan ang sinasabi, ginagamit yung salitang kung sakali. Pero ang totoo niyan talaga, alam na nila na sa lalong madaling panahon, aatakihin na talaga nila ang Pilipinas. Dati, Taiwan yung yung aatakihin Ngayon, nakatuon na sa atin. O, see?
Hindi po tutulong ang Amerikano sa atin. Bakit? Una, may interest din po yung Amerikano sa atin eh. Matagal na yan eh. Bago Second World War na yan, di ba? Amerika muna ang kumubkob dito sa atin. At pinagnanakaw pa nila yung mga pa natin dito. Pati nga yung Balanggiga bill natin, ninakaw pa nila. Oh. Kung hindi pa si President Duterte, hindi pa natin nabawi yung Balanggiga bill na yan. Hindi po kakampi ang Amerikano sa atin. Yan ang pagkakamali. Yun ang inaasahan dati ng bangag na ito. Pero ngayon, lumabas na para na rin lang sinabi na huwag tayong aasa, wala tayong kakampi. Nandyan yan sa balita. Kung kayo ay marunong mag-analyze, walang kakampi. Susuluhin natin. Tingnan nyo nga. Yang Ukraine, samantalang kakampi, kaalyado ng Amerika yan. Tinulungan ba ng Amerika? Binabayaan. Saka na lang nag-ipal-ipal nung tapos na. Hindi pa nga tapos hanggang ngayon. Well, anyway. Ito na po yung sinasabi ko. Na talagang mangyayari kung ano yung mga sinasabi ko noon. Hindi man on the spot na mangyayari yung mga sinasabi ko, darating at darating ang araw. Ito na. Sa lalong madaling panahon, darating na po yung aking sinasabi sa inyo. Ginagamit pa nila yung salitang kung sakali. Ay alam na nila yung pwedeng mangyari. Grabe. Anyway, ay talaga namang nakakapangilabot ito. Hindi na po kailangan dito ang mga missile ng China. Pupunta lang yan dito pagpipitikin lang ang mga ilong ito, mga sundalong ito, wala na. Tigpas na yung mga yan. Total, wala na tayong kakampi. Hindi kakampi ang Amerikano sa atin. Tandaan ninyo yan. Tandaan ninyo. Tapos nandito, nandito yung mga visiting forces agreement na yan. Or IDCA na yan. Na buong akala natin, yan ang tutulong sa atin. Alam niyo po ba kung bakit hindi tutulong? Kahit nandito sa atin yung IDCA na yan na sinasabi. Kaya nga pinayagan na nandito ang IDCA. Dahil ang iniisip ay tutulong ang Amerikano pag dumating itong girang ito. Yun ang inaasahan ng bangag na presidente. Pero ano yung sinabi ngayon pa lang? Ngayon pa lang ay sinasabi na ng Amerika na we don't have obligation to the Philippines. Yan ang sinasabi. Dahil kung meron man daw silang IDCA rito na nilagay, binayaran na nila. Bayad. Binayaran nila. So wala silang obligasyon. Ngayon nyo lang alam to. Kung bakit hindi persahang kakampi or hindi persahang lalaban ang Amerika para sa atin. Kasi wala silang utang na loob kasi binayaran nila eh. Billion dollars ang binayad. Nasaan ang pira? Ayan na. Dito na tayo ngayon. Kaya talagang dapat to suicide ko na eh. Kaya lang, ayoko pong magkanon. Unang-una, hindi naman ako pwedeng rumali dyan ng rumali dahil nga matanda na ako. Ang sinasabi ko lang, kawawa
itong mga sundalo at mga kapulisan na ito. Iyan ang unang hahapay ang mga sundalo. Pagkatapos wala na sundalo, patay na. Sana nga lang ang targetin lang mga sundalo at mga pulis. Papaano, pag sa gira, wala na pong pinipili yan. Kahit na sino na lang ang madaanan ng mga lulusob na yan. Masasabi ba nila doon sa missile na pakakawalan nila na o si Browner lang ang patamaan mo nito ha? Hindi naman nila masabi yan. Hindi naman nila madidiktahan ng missile dyan. Kapag ka nagsabog ba sila ng virus dito sa atin, sasabihin ba nila doon sa virus, si Bangag lang ang tamaan nyo ng virus ito at saka itong mga politikong mga kawatan na ito. Sa kaya mga si Romualdez na yan, ang puruhan ninyo para matigok na yan. Hindi naman pwede nilang diktahan yung virus. So, ibig sabihin, pag sinabog nila ang virus na yan, damay-damay na kayong lahat. Kayo, kasi sinasabi ko, ako, libre ako rito. Kasama ng mga subscriber ko. Kayo, mga kwan, lalo na itong mga kwan pa nito, itong mga pilosopo, na nagko-comment dito sa mga videos ko, di sige. Ngayon, malalaman nyo na kung sakalit matuloy ito. Mga subscriber ko, muli ang aking paalala. Mag-practice na po kayong mag-formulate ng kalamansi at saka sili. Tandaan ninyo. Practice lang. Para kung sakali, ay meron na kayagad kayong alam nyo na yung proseso, magagawa nyo na. Sinasabi ko po ito, hindi po ako nagbibiro dito. Hindi po ito salitang kung ano pa. Hindi po basta-basta at hindi rin naman siguro ako bibigyan ng maling impormasyon nitong mga tinulungan kong makatapos or tinulungan kong maging nandyan sila ngayon. Hindi naman siguro sila gagawa sa akin ng kanyan nang magbibigay ng impormasyon kung hindi yan ay totoo. Alam na nila na mangyayari at mangyayari. Kaya ginagamit lang yan kung sakali. Dapat ito, sinasabi na nila na diretsuhan na nilang sinasabi na ito, baka hindi na natin talaga maiwasan ang gira. Lahat kayong mga kababayan ko, maghanda-handa kayo at kung ano yung naiisip nyong gawin kung sakasakalit dumating ang gira. Dapat ganun. Hindi yung mga kung gagamitin nila yung salitang kung sakali lusobin tayo rito. Ay talagang lulusobin na tayo rito dahil kabangagan mo. Yun ang nagpasama yung pagsumbong-sumbong nito sa ASEAN Summit na yun. Tapos tinira pa niya si Xi Jinping. Pagkatapos nandun sa APEC, pinag-uusapan, pinagtatawanan, yan ang totoo. Nawala raw sa sariling katinuan dahil sa kuwan. Tingnan mo naman yung nangyari, parang pusa na sumulpot na lang pumunta kay Xi Jinping nakipagkamay. Tapos gagamitin yung salitang kung sakalit lulusobin tayo rito. Ay isang buwan muna tayo makikipaglaban. Kayo lang ang makipaglaban, mga buwaka ng ina nyo. Kung totoosin po mga kababayan, anumang oras, pwede akong lumipad, bumalik sa Australia. At may bahay din po ako dyan na minana ko doon sa nag-ampon sa akin noon. Pero mas pipiliin ko ritong magdaldal para sa kaalaman nitong mga subscriber ko. Mas pinili ko yon na makapagbigay ng alarma sa inyo. Kung totoosin, tahimik ang buhay ko.
Pero dahil mahal ko itong mga subscriber ko, hindi ko matiis na hindi ibalita ito sa inyo. Nanganganib na po kayo. Lalo na itong mga hindi pa nakakaalam ng proseso ng kalamansi at saka sili na yan. Hindi po natin alam kung anong missile ba ang pakakawalan o virus or either lason ang pakakawalan. So kapag virus or lason ang pinakawalan, walang sasantuhin na yan. Malamang sa malamang, mas marami yung maghihigaan na lang dyan. Kaya mas maganda pa po yung missile o barilan. Mas maganda pa po yun. Kasi tiyak maraming makakalibre. Pero kung yung virus at lason ng pakakawalan nito, wala na po. Wala na pang pipiliin yan. Ako sinasabi ko po kahit kailan, hindi po ako may namumroblema dyan. Dahil alam ko kung ano yung dapat kong gawin. Alam ko kung ano ang dapat kong iproseso para sa kaligtasan ko. So itinuro ko na po yan sa inyo sa mga subscriber ko. Yang kalamansi at saka sili na yan. Uulitin ko lang po, nandyan po sa thumbnail. Balikan nyo po ha. Itong Birana Live Studio TV. Kasi ang daming nagsasabi na araw-araw daw nagsusubscribe. Mali po yung sinasabi nyong araw-araw nagsusubscribe kasi isang bisis lang po yan habang buhay. Hanggang sa mamatay ka na, isang bisis ka lang mag-pindot ng subscribe. Hindi po araw-araw. Ha? Kaya nga po, doon ako nalulungkot dahil hanggang ngayon, marami pa rin talagang hindi nakakaintindi. Ngayon, marami pa rin nagsasabi dyan, ulitin ko raw yung tungkol doon sa proseso ng kalamansi at sa sili. Paano pang uulitin? Nandyan na nga po yan sa Birana Live Studio TV. I-roll ninyo pataas. Hanapin nyo yung thumbnail ng kalamansi at sili. At pag nakita nyo yung thumbnail, yun ang pindutin nyo, malalaman nyo na yung proseso ng kalamansi at saka sili. Kasi ultimong rice cooker, bumili pa ako ng rice cooker para i-demo kung paano gagawin yung kalamansi at saka sili. Yung pagpo-process noon. Para maligtas kayo sa lason o virus na pakakawalan ng kalaban kung sino man yan. Pero sigurado na ako China na yan. Magkaibigan. Magkaibigan na itong China at saka Amerika. Ngayon, si Bangag, itsapwera na. Wala na. Mali ang pagkakaakala mo. Nakakampi mo ang Amerika. Unang-una, hindi pwedeng mag-away itong Amerika at saka China dahil parehong nandyan yung napakalaking palitan ng mga produkto. Tapos ikaw, sa pag-aasa mo, nakakampi mo ang Amerika at makikipaglaban ang Amerika para din sa Pilipinas, tubol mo, bangag mo, wala ka talagang alam. Wala ka talagang alam. Ang alam mo lang, ipahamak mo ang kapwa mo Pilipino para sa ganon. Ang kwan po yan ang dami pong kwan yan ang dami pong mga faktor yan. Napakaraming mga kadahilanan kung bakit niya ipapahamak lahat ito. Una, pagka natigok nga naman lahat ang mga Pilipino, wala nang maghahabol sa kanya. Pag natigok yung mga military, mga pulis na yan, at saka itong mga taong dapat na maghabol dyan sa mga ninakaw nilang mga pera na yan, mamatay, sino pa nga maghahabol?
Kaya ang dami pong kanyan eh. Kung kayo ay mag-isip lang ng laliman nyo lang yung pag-iisip. Kung ako lang, napakababaw itong mga kwan, nagsasalita pa lang itong mga ito, alam ko na kung saan patutungo yung mga gusto nilang sabihin na ililigaw nila yung mga tao. Pero ang totoo niyan, kaya gusto rin talaga niya ng gira. Sinabi ko na po ang dahilan. Para kung sakalit namatay na lahat, yung mga maghahabol sa kanya, walang maghahabol na sa kanya. Sos! Akala nyo lang. Pero diyan siya nagkamali. Dahil mayroon pa ako natitirang buhay. Diyan siya nagkakamali. Anyway, mahaba na po tayo. Muli po ang aking pakikiramay sa lahat po ng mga nasawi ng mga kababayan natin dyan sa Cebu. Dahil lamang po din sa bagyong ito. Nakakalungkot isipin na habang nagkakamatayan itong ating mga kababayan dahil sa mga baha na yan, nagpipista at enjoy na enjoy itong mga magnanakaw na ito sa kanilang mga mansyon, sa kanilang mga sasakyan, sa kanilang mga nilalamon. Samantalang ito, mga kababayan natin, naglalangoy sa baha, naglalangoy pa sa kagutuman. Mamatay na lang kayong lahat ng mga politiko, kayong mga magnanakaw. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber, ingat po kayo. Yun naman po lagi ang sinasabi ko, mag-ingat po lagi para maiwas kayo sa mga sakit na yan. Hanggang dito lamang po at sa inyong lahat na mga subscriber ko, mahal na mahal ko kayong lahat.